Ma'am, nasabi nga po pala ni Sir Gabriel na magpa-check up raw po kayo sa gynecologist dahil yun ang bilin ni doktora kagabi. Hindi niya raw po kayo masasamahan dahil sa dami ng business meeting niya ngayon. Sabi ni Ate Michelle habang nakikinood sa sprinkler na binuksan ko para sa mga bulaklak. Agad ko naman siyang nilingon. Anong gynecologist? Pati may doktor ba na tumingin sa akin kagabi nang mahimatay ako? I curiously asked her. Opo ma'am, sobra nga pong nag-aalala si sir nang maabutan niya raw po kayo sa banyo. Sabi po kasi ng doktor ay stress ang dahilan kung bakit kayo nahimatay. Kaya nagtaka po si Manang. Paano ka raw po may stress kung lagi ka lang naman nandito kasama ng mga bulaklak mo at hindi naman madalas umaalis? Palagi rin po kayong tulog kaya hindi naman din po kayo nasusobrahan sa pagod. Nasabi na rin po kasi ni Manang na may time na nahihilo kayo at kung minsan ay tulog ng tulog. Inalala ko rin tuloy ang mga nararamdaman ko nitong mga nakaraang linggo. Posible ba na buntis ako? Kaya po sinabi ni doktora na magpatingin kayo sa gynecologist para raw po kung sakaling mangbuntis man kayo ay maging maingat na po kayo lalo. Yung mga symptoms daw po kasi ng isang buntis ay nasa inyo. Napatangu-tangu na lang ako sa sinabi ni Ate Michelle at bumalik na ako sa kwarto namin para tawagan ng high school classmate ko na ngayon ay doktor na ng mga buntis. Medyo close kami nito dahil ang mga magulang namin ay pare-parehong nasa business world. Kaya tuwing may mga gatherings na kasama ko, pati siya ay kami ang madalas na mag-usap dahil wala naman kaming kaklose sa mga negosyante na dumadalo sa mga gatherings. After 3 rings, she answered, "Hello Ashley, how are you?" She said gladly. "Hello rin Isbels. Okay naman ako, ikaw kamusta?" "I'm also fine. Anyway, anong dahilan at napatawag ka? Nakabuo na kayo ng asawa mo, no?" I heard her chuckle on the other line. She's also invited in my wedding, that's why she has an idea. Hindi pa naman sure, kaya bala ko sanang magpa-check up sa'yo. Namumula ang pisngi kong sabi. OMG! I am so excited to examine you. Masiglang sabi nito. Pero next week pa ang available kong schedule ng check-up eh. Nasa Batangas kasi ako para sa medical mission. At next week pa ang balik ko. Ganun ba? Sige, next week na lang ha. Is it okay if you update me when you'll be available next week? Okay lang, ano ka ba? Sige, I will call you when I'm available. By the way, advance congratulations. Ano ka ba? Hindi pa naman sure yun. Tumawa naman ito sa kabilang linya. Sure yan. Eh di kapag negative, try again. Namula ako sa sinabi ni Bella. Sige, ibababa ko na. Baka may ginagawa ka pa eh. Thank you. Welcome. See you next week. Bye. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. At heto ko ngayon at nakasakay na sa kotse, papuntang klinik ni Bella. Si Jake ang nagmamaneho ng kotse ko dahil yun ang bili ni Gabriel. Hindi na naman kasi pwede ang mahal kong asawa ngayon. Baka raw kasi may maramdaman ako habang nasa biyahe. Or worst, baka raw mahimatay na naman ako. Pumayag naman ako dahil ayoko rin naman na may mangyari sa akin sa daan. Sa nakalipas na 1 linggo, ay nahihilo pa rin ako tuwing umaga at nagsusuka na rin. Si Gabriel naman ay walang ibang ginawa kundi ang alalayan lamang ako. Buti nga hindi na niya ulit ako sinisigawan. Hindi ko nga alam kung maganda ba ang nangyaring pagkahimatay ko nung nakaraang linggo. Dahil nagbago na naman ang pagtrato niya sa akin. Nang huminto ang kotse namin sa parking lot ng hospital, ay kaagad akong lumabas. Ayaw pa nga ni Jake dahil gusto niya na siyang magbukas para sa akin ng pinto. Pero inunahan ko na siya. Nakasunod lamang siya sa akin sa paglalakad habang papunta kami sa klinik ni Bella. Pagkarating namin sa labas ng klinik niya, ay may babae sa desk na sa tingin ko ay assistant ni Bella. Kaagad kaming lumapit ni Jake. Good morning.
May patient ba si Dr. Bella Cruz sa loob? Tanong ko. Nag-angat naman ito ng tingin sa akin at ngumiti. Good morning din po. Kalalabas lang po kanina ng unang patient ni Doktora. May schedule po ba kayo sa kanya? Oo ngayon din. Kaagad naman itong may tinignan sa computer. Name niyo po ma'am. Ashley Del Socorro. Sige po ma'am, pasok na po kayo. Nasa loob naman po si Doktora. Tumango ako at pumasok na sa loob. Si Jake naman ay nagpaiwan na lang sa labas. Kaagad bumungad sa akin si Bella na may hinahanap sa cabinet. Hello, good morning. Bati ko. Lumingon ito sa akin at ngumiti. You're here. Lumapit pa ito sa akin at nakipagbeso. Are you excited? Masayang tanong niya. Tumango naman ako at napapalakpak pa siya. Good. Hinila niya ako sa table niya at pinaupo sa upuan ng mga patient. Inabutan niya ako ng 2 pregnancy test. Here, try this. Nakapag-try ka na ba nito bago ka magpa-check up sa akin? Hindi pa. Gusto ko kasi surprise at saka inaantabayanan ko pa rin ang period ko. Alanganin kong sabi sa kanya. Sige, gamitin mo na yan. Sabay turo niya sa banyo na nasa likod ko lang. Naghintay ako ng ilang minuto gaya ng habili ni Bella para lumabas ang resulta. Kinakabahan ako at nagpapawis habang hinihintay ko ang kinalabasan. Ipinalibot ko na lang ang tingin ko sa banyo para magpawala ng nerbiyos habang hinihintay ang lalabas sa PT. Nang sa tingin ko ay may resulta na, ay huminga ko ng malalim bago ko tinignan ng PT. Hindi ko alam kung lalo akong ninerbiyos at nagpawis ng malagkit sa nakita kong resulta. Confirm. 2 lines. I am pregnant. Gabrielle's point of view. My phone rings while I'm on my way to my office. Kagagaling ko lang mula sa business meeting sa labas ng company. Anong oras na rin akong natapos at sa tingin ko ay tapos na rin ang check-up ni Ashley. Hello Jake, how's the check-up? Sagot ko sa tawag ng sekretary ko na sinamahan ng asawa ko na magpa-check up. Sir, congratulations po. Positive po ang lumabas sa pregnancy test na ibinigay mismo ng doktora niya. Napahinto ako sa paglalakad at nag-uumapaw ang saya na nararamdaman ko ngayon. Ganito pala ang pakiramdam na maging isang ganap na ama. Kaya pala may mga lalaki na napapasigaw pa kapag nalaman na buntis ang asawa nila. Sir. Pag-agaw pansin sa akin ni Jake sa kabilang linya. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ko hanggang sa makabalik ako sa sarili ko at nag-umpisa na ulit akong maglakad. Nakangiti pa rin ako hanggang sa makaupo ako sa swivel chair ko. Yes, sorry. Natuwa lang ako sa resulta. Anyway, nasa na kayo? Pauwi na? Hindi pa po sir. Nagpakuha po kasi si Ma'am Ashley ng clinical urine test. Napakunot noon naman ako at namuo ang pag-aalala ko. Ha? Bakit? May iba pa ba siyang nararamdaman? Hahabol ako riyan total. Tapos naman na ang meeting ko ngayong umaga. Okay lang po si Ma'am sir. Nagpakuha po siya ng clinical urine test para ma-make sure raw po na buntis talaga si Ma'am. May times daw po kasi na mali ang resulta ng pregnancy test. Hindi ko alam kung makakahinga ko ng maluwag sa sinabi ng sekretarya ko. Sige, call me again after the result of her test. Utos ko rito. No problem po sir. Paninigurado naman ito. Thank you sa pagsama sa asawa ko ha. Nataon na naman na ang dami kong meeting at clients kaya hindi ko maasikaso. Kung pwede lang talaga, pupuntahan ko talaga kayo pero parating na kasi ang mga German clients natin. Paliwanag ko na alam ko naman na alam na niya dahil siyang gumagawa ng mga schedule ko. Last week pa naiayos ni Jake ang schedule ko para sa linggong ito. Hindi na rin naman namin pwedeng i-move ang schedule dahil ilang beses nang na-move ang schedule dahil sa canceled flight sa Germany gawa ng mga bagyo.
Wala po to, sir. At sa kasigurado naman po na may intindihan kayo ni Ma'am Ashley. I sighed. Nga pala, tanungin mo siya lagi kung okay lang ba ang pakiramdam niya, ha? Baka kasi may dinaramdam na naman. Baka mamaya ay nahihilo na naman siya. Sige po, sir, copy. Tatawag po ulit ako pagkatapos ng check-up ni Ma'am Ashley. After that, I cut the line. Gustong-gusto kong umuwi ng maaga pero kahit anong gawin kong pagmamadali, ay inabot na ako ng 10 ng gabi para sa presentation namin bukas. Tinutuo nga ni Jake na tatawag siya pagkatapos ng check-up ni Ashley. And guess what? Positive talaga ang resulta. Kaya kahit medyo nakakapagod ang araw na to, ay hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi ko. Dali-dali akong nagligpit ng mga gamit ko para makauwi na. Wala na rin gaanong tao sa company dahil kaming mga magpe-presentation lang bukas ang naiwan. Pagkadating ko sa mansyon ay naka-off na ang mga ilaw at naka-dim lights naman sa garden. Umakyat na agad ako sa kwarto namin dahil sa opisina na ako inabutan ng dinner. Doon na ako kumain. Pagkabukas ko ng pinto ng kwarto namin ay bumungad sa akin si Ashley na tulog na tulog. Ibinaba ko muna ang mga gamit ko sa coffee table at dumiretso na ako sa walk-in closet para magpalit ng pantulog. Napahikab na lamang ako pagkalabas ko ng walk-in closet. Pero sa tingin ko ay anong oras na ako makakatulog dahil sa sobrang saya ko sa naging resulta ng check-up ni Ashley. Tumabi na ako ng higa sa kanya at pinakatitigan siya. Magandang kurba ng mga kilay, manipis at mapupulang labi, matangos na ilong at makinis na balat. Maganda pala ang asawa ko. Ngayon ko lang kasi siya pinakatitigan ng ganito. Aminado naman ako na maganda siya, pero ngayon ko lang na-appreciate. Wala kasi akong laging pakialam sa kanya noon, kahit daan-daanan niya ako. Isa pa ay si Cindy lang naman ang minahal ko noon. Kaya wala akong pakialam kahit maganda pa siya. Hinalikan ko siya sa noo at tuluyan ng humiga sa tabi niya. I caressed her still flat tummy. I am excited to see this getting big. Thank you, my wife. Bulong ko sa sarili. Ashley's point of view. Pag-alis ni Gabriel, ay umalis na rin ako papunta sa mall. Bala ko kasing mamili ng ilang maternity dress at vitamins ko na ipinrescribe ni Bella. Alam naman ni Gabriel na aalis ako, pero kailangan nga lang na may kasama ako. Kaya ang ending ay kasama ko si Ate Michelle at Judy. Actually, si Judy lang talaga yung isasama ko, pero sasabay na raw si Ate Michelle para mag-groceries. Kaya pumayag na rin ako. Pagdating namin sa mall, ay humiwalay na sa amin si Ate Michelle para raw hindi kami sobrang magtagal at baka raw mapagod ako kapag nasobrahan sa lakad. Tatawagan ko na lamang siya kapag tapos na kami ni Judy sa pagpili ng mga bibilhin ko. Dumiretso muna kami ni Judy sa pharmacy na nasa loob ng mall. Binigay ko na sa pharmacist ang reseta na binigay ni Bella. Si Judy naman ay naglibot-libot sa hindi naman kalakihang pharmacy para maghanap ng skincare niya. Natatawa pa nga ako kanina nang ipaalam niya na maghahanap siya ng mga pampaputi at panlagay sa muka. Wala pang 3 minuto ay ibinigay na sa akin ang mga gamot ko at isa-isa nang ipinunch ng cashier. Saglit lang, may bibilhin pa yung kasama ko. Okay lang? Pagpapaalam ko sa cashier para isang resibo na lang at nakita ko naman kasi si Judy na papunta na rito sa pwesto ko. Ilagay mo na rito para mabayaran ko na. Sabay turo ko sa cashier. Nakita ko naman na nahiya pa siya at parang ayaw pang ibigay sa cashier ang ilang binili. Sige na, huwag ka nang mahiya. Treat ko yan dahil sinamahan mo ko. Namula pa ang pisngi niya at nagpasalamat pagkatapos. Siya na ang nagpresenta na magbitbit ng mga pinamili namin sa pharmacy. Pagkalabas at hinayaan ko na lang. Naglibot-libot pa kami ni Judy sa mall habang hinihintay ang tawag ni Ate Michelle para sabay-sabay kaming makakain
bago kami tuluyang umuwi sa bahay. Mahigit 2 oras din kami ni Judy nagala. Hanggang sa tumawag na nga si Ate Michelle na tapos na siyang mamili ng ilang groceries. Bakas ang saya sa mga mukha ni Judy at Ate Michelle nang dalhin ko sila sa Italian restaurant. Ayaw pa nga nila pero wala naman silang magagawa dahil nag-crave ako ng pasta. Maghihintay na lang daw sila sa labas at maglilibang hanggang sa matapos akong kumain pero hindi ko sila pinayagan. Kaya ang ending ay kumain din sila kasama ko. Hindi naman magandang tignan na ako lang kumakain habang ang mga kasama ko ay naghihintay sa labas. Tapos na ring mag-grocery si Ate Michelle at may mga nabili na rin kami ni Judy na magagamit ko. Pero gusto ko pa sanang dumaan sa baby section para magtingin-tingin ng mga damit at gamit pang baby. Masyado kong na-excite sa lagay ko eh. Ma'am, thank you at dinala mo kami sa ganitong kainan. Hanggang Jollibee at McDo lang kasi kami eh. Kahit hindi naman maliit ang sweldo namin sa inyo, ay hindi po kami nakakakain sa mga ganitong lugar. Sabi ni Ate Michelle. Oo nga po ma'am, yung mga kapatid ko po sa Bicol kapag umuwi ako, dalhin ko lang sa mall at pakainin sa Jollibee at ibili ng ice cream ay masaya na po sila. Kaya po ma'am sorry sa ka-OA namin. Dagdag ni Judy. Nginitian ko na lang sila. Sino ba naman ako para ipagkait sa inyo ang mga ganito? Mga loyal naman kayo at masisipag magtrabaho. Kaya napakaswerte namin sa inyo dahil wala kaming problema ni Gabriel. Kahit iwanan namin ng mansyon sa inyo. Also, don't worry. Dahil kapag may time tayo, kakain ulit tayo sa mga ganitong kainan. Reward nyo yun para mas ganahan kayo magtrabaho. Isa pa ay para bonding na rin. Madalas naman kasi kapag gumagala ako ay hindi naman ako sinasamahan ni Gabriel. Nagkwentuhan lang kami ng mga kasambahay namin habang kumakain. Pagkatapos namin ay umorder pa ulit ako ng second batch para kilamanang na naiwan sa bahay. Matapos naming mag-antay sa in-order namin para iuwi kilamanang, ay naglibot-libot muna kami sa mga boutiques for babies. Tuwang-tuwa naman kami sa mga nakita namin dahil puro cute ang mga nakadisplay at naku-curious na tuloy ako kung ano ang gender ng baby ko. Pero matagal-tagal pa dahil 7 weeks pa lang akong praggy. Sabi naman ni Bella ay sandali lang daw yun at hindi ako maiinip. Sa huli ay bumili muna ako ng 5 bib na kulay green ang kulay. Mahirap kasing mamili between pink and blue, lalo na't hindi pa tukoy ang gender ng baby ko. Plinano ko na rin na sa susunod na punta ko rito ay may mga milk bottles naman ang bibilhin ko. Uunti-untiin ko muna. Matagal pa naman siya sa tummy ko. 2 pushcart na tulak-tulak ni na Judy ang dinala namin sa parking lot. Marami kasing pinamili na grocery si Ate Michelle at isama pang mga binili ko. Kaya hindi kaya kung kaming 3 lang. Sinabi rin ni Bella na huwag akong magbuhat ng mabibigat pero ang bili ni Gabriel kina Judy ay huwag na huwag akong magbubuhat. Naiintindihan ko naman sila Judy na sumusunod lang sa utos ni Gabriel. Ayoko ring i-take risk ang baby ko. Nang makarating kami ng sasakyan ay tumulong na ako sa kanila sa pag-transfer ng mga pinamili sa kotse. Ayaw pa nga nila pero hindi naman mabigat ang bagay na gagawin ko dahil katabi lang namin ang kotse. Isa pa ay puro light things lang ang kinukuha ko para makauwi na rin kami kaagad. Ang magiging anak kaya nilang maging daan para maayos ang pagsasama ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.